Welcome back to our channel, kung saan pinag-uusapan natin ang mga pinaka-critical na kaganapan sa larangan ng global defense at kung paano ito nakaapekto sa Pilipinas. Ngayon, isang napakainit na usapin ang tatalakayin natin, ang posibleng papel ng Russia kung sakaling magkaroon ng gyera sa Taiwan, at kung paano nito pwedeng pahirapan ng Amerika sa pagtatanggol sa Taiwan. Alam natin na ang tensyon sa Taiwan ay lumalala dahil sa agresibong kilos ng China, pero paano kung pumasok din sa eksena ang Russia? At anong epekto nito sa Pilipinas bilang kaalyado ng US at bahagi ng Indo-Pacific? Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unang-una, balikan natin sandali kung bakit sobrang importante ang Taiwan. Ang Taiwan ay isang island nation na tinitingnan ng China bilang rebel province. Matagal nang may banta ng forceful reunification mula sa Beijing, at sa mga nakaraang taon, tumaas ang military drills at incursions ng China sa paligid ng Taiwan. Bilang tugon, pinalalakas ng Amerika ang presensya nito sa Indo-Pacific. Kasama ang Japan, Australia, at syempre, Pilipinas, nakikita nating tumitibay ang mga military alliances. Pero hindi lang China ang dapat pagtuunan ng pansin. Ayon sa isang analysis ng The War Zone, may posibilidad na pumasok ang Russia sa laro, at ito ang pwedeng magpabigat sa sitwasyon para sa US. Hindi natin pwedeng baliwalain ang lalim ng relasyon ng China at Russia. Sa mga nakaraang taon, nakita natin ang paglapit ng dalawang bansang ito, lalo na sa larangan ng defense at ekonomiya. Noong nagsimula ang Ukraine invasion, isa sa mga bansa na hindi tumalikod sa Russia ay ang China. Kung sakaling umatake ang China sa Taiwan, posible bang sabayan ito ng Russia ng destabilizing action sa Europe o Arctic region? Ito ang tinatawag na strategic distraction. Habang busy ang US sa pagtugon sa Taiwan crisis, pwedeng lumikha ng bagong krisis ang Russia sa ibang bahagi ng mundo, para hatiin ang atensyon at resources ng Amerika. Ang military doctrine ng US ay traditionally nakafocus sa one major theater conflict. Ibig sabihin, kayang-kaya nila makipaglaban ng full-scale war sa isang lugar. Pero kung sabay na sisabog ang Taiwan Strait at Eastern Europe, sobrang laking problema ito para sa Pentagon. Sa analysis ng TWZ, kung sabay nakikilos ang Russia at China, baka maipit ang US sa two-theater war na wala sa kasalukuyang kapasidad nila. Halimbawa, habang ang mga aircraft carrier ng US ay pumupunta sa Taiwan Strait, baka biglang mag-escalate ang conflict sa Baltic region o Arctic, na pinapakita na ng Russia sa kanilang military drills. Hindi lang traditional warfare ang posibleng gawin ng Russia para guluhin ang plano ng US, posible ring gumamit sila ng cyber attacks. Batay sa kasaysayan, eksperto ang Russia sa disinformation at digital sabotage. Kung sabayan ito ng Chinese cyber operations, malaking epekto ito sa command and control infrastructure ng Amerika. Halimbawa, kapag na-disrupt ang logistics systems o satellite communications ng US military habang may conflict sa Taiwan, mas lalong hihina ang kanilang response. Tapos idagdag pa ang Russian submarines na pwedeng mangharang ng reinforcement sa Pacific gamit ang undersea warfare tactics. Ngayon, paano ito makakaapekto sa Pilipinas? Una sa lahat, isa ang Pilipinas sa frontline states kung sakaling magkaroon ng Taiwan conflict. May Enhanced Defense Cooperation Agreement tayo sa US na nagpapahintulot sa kanila na gumamit ng ilang base militar sa Luzon, malapit sa Taiwan Strait. Kapag lumala ang tensyon sa Taiwan, automatic tayong maapektuhan. At kung sakaling makialam ang Russia, baka mas lalong hamaba ang conflict, at pati ang Pilipinas ay madamay sa mga cyber threats, propaganda operations, o kahit na logistics bottlenecks. Bukod sa direktang epekto ng regional conflict, isa pang dapat pagtuunan ng pansin ay ang epekto nito sa supply chains at ekonomiya ng Pilipinas. Tandaan natin, malaki ang kalakalan ng Pilipinas sa rehiyon ng Taiwan, China, at Japan, at kung maapektuhan ang mga shipping lanes sa South China Sea at Taiwan Strait, mataas ang posibilidad na magkakaroon tayo ng oil shortages, food inflation, at pagkaantala sa critical imports. Hindi lang ito military issue, kundi pambansang issue ng kabuhayan.
Ang mga seafarers natin, karamihan ay nasa international cargo routes, at kapag nagkagulo sa Taiwan Strait, isa ito sa mga unang maaapektuhan. Dagdag pa, kung magkaroon ng cyber escalation na kasama ang Russia, posibleng targetin din ang critical infrastructure ng Pilipinas tulad ng mga financial systems, energy grid, o media. Mahalaga rin na suriin natin ang papel ng Russia sa information warfare. Maaaring gamitin ng Russia ang propaganda para maghasik ng pagkakawatak-watak sa mga kaalyado ng US, kabilang ang Pilipinas. Pwede tayong maging target ng fake news, deepfakes, at divisive content online para pahinain ang loob ng taong bayan sa suporta sa mga security partnerships. Kaya't habang pinag-uusapan natin ang missile systems, bases, at warships, huwag din natin kalimutan ang kahalagahan ng strategic communication, public awareness, at cyber resilience. Ang tunay na laban ay hindi lang sa dagat o himpapawid, nasa kaisipan din ito ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya hindi pwedeng kalimutan ng Pilipinas ang papel ng Russia. Minsan kasi, masyado tayong nakatutok sa China, pero sa mas malawak na strategic picture, may ibang players din na gustong guluhin ang balance of power sa region. Bukod sa national defense, may papel din ang ASEAN. Pero gaya ng inaasahan, divided pa rin ang ASEAN pagdating sa China. At lalo na kung pumasok ang Russia sa usapan, mas lalong magiging komplikado ang regional unity. Kaya mahalagang pumasok ang Pilipinas sa proactive defense diplomacy, magbuo ng joint contingency planning hindi lang kasama ang US kundi pati ang ibang Indo-Pacific allies tulad ng Japan at Australia. Dapat din nating pagtuunan ng pansin ang cyber defense, information warfare capabilities, at maritime domain awareness. Mga kababayan, kung may isang leksyon tayong dapat matutunan dito, ito ay ang katotohanang ang global conflict ay hindi na isolated. Ang galaw ng Russia sa Europe ay pwedeng makaapekto sa galaw ng US sa Asia. At sa gitna ng lahat ng ito, ang Pilipinas ay hindi pwedeng manood lang sa gilid. Ang Taiwan scenario ay hindi lang usapin ng US versus China. Isa itong high-stakes na geopolitical chess game kung saan bawat galaw ng Russia ay pwedeng magpalala sa sitwasyon. Kaya habang maaga, kailangan natin pag-isipan kung paano tayo makakahanap ng balanseng pulisya, na may matibay na depensa, maayos na diplomacy, at sapat na paghahanda sa anumang krisis. Kung gusto niyong mas marami pang ganitong analysis at balitang military tech na may kinalaman sa Pilipinas at sa rehiyon, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Maraming salamat sa panunood, maging mapagmatsyag, maging handa, at laging maging informed. Hanggang sa susunod.